Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng 2024, sa panahon ng bagong normal. Halika, samahan niyo po ako, tayo ay manalangin. Aming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila, itinataas ang iyong pangalan. Nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami ng panibagong araw, hindi lamang para gawin ang mga bagay na dapat naming gawin na inaasahan sa amin, kundi salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na papurihan namin ang iyong pangalan, sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin para makinig sa iyong mga salita, pag-aralan ng iyong mga salita. Salamat po, salamat ng marami. Salamat din po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin na kami ay magpalinis. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga inisip namin, sinalita, ginawa, na labag sa iyong mga utos. At salamat po, Panginoon, dahil ang pangako mo, pag pinagsisihan namin at ipinahayag namin ang aming mga kasalanan, pagkukulang at pagsalansang sa iyo, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Patatawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan at lilinisin mo kami sa lahat ng aming karumihan. Salamat po, Panginoon. By faith, we receive your forgiveness. By faith, we know in your sight, we are righteous. We had been cleansed by the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat din sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pagkikreate mo ng hunger sa aming mga puso para sa mga bagay na espiritual. Because, Lord, we know that our satisfaction will not and cannot be found in the things of the world. Our satisfaction can only be found in you, Jesus. Lord, we thank you, for in this world we may have many tribulations, but Lord, we are contented, we are satisfied because we have Jesus in our lives. Thank you so much. Father, we thank you for hearing our prayers. Thank you, Lord, for answering our prayers. Even, Lord, the most impossible of situation, you're able, Lord, to turn it for our good. Lord, thank you so much. Thank you so much. And Lord, we open up our hearts, we open up our minds, and as we listen to your words, continue to minister to us, Lord, by the power of the Holy Spirit. Father, we thank you that you are moving in our midst. You are doing something great, Lord, in our midst. Salamat sa malaya mong pagkilos sa aming mga buhay. Salamat ng marami. Salamat ng marami. Salamat sapagkat sa gabing ito, mapapakinggan namin ang iyong dalisay na salita. Ang aming pananampalataya ay tatatag at ang aming pagkakilala sa iyo ay lalalim. At dahil dito, lalo ka naming mamahalin at paglilingkuran habang may buhay at lakas kami. Ang papuri at pasasalamat sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Mula po sa simbahan ng Living Faith in Jesus Ministry Las Piñas, binabati ko po ang lahat ng maagang nag-tune in ng isa pong pinagpalang gabi. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ay pag-aaral sa ikatlong aklat ng Juan. Ang ikatlong aklat ng Juan ay binubuo lang siya ng 15 verses at 296 words. Sa katunayan, ang ikatlong aklat ng Juan, ang pinakamaikling aklat, hindi lamang sa Bagong Tipan, sa buong Bible, ang 3 John ang pinakamaikli. Halika, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng 3 John, verse 9. At makikita po natin yung isa sa mga kilalang talata ng 3 John, yung verse 11. Pero simulan natin sa 9.
Sumulat ako sa iglesia, subalit hindi kami kinikilala ni Diotrephes. Ang hangad niya, siya ang kilalaning pinuno. Kaya't pagpunta ko diyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. At hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at hinahadlangan pa niya at pinapalaya sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Minamahal, huwag mong tularan ang masama. Sa halip, tularan mo ang mabuti, sapagkat ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos, ang gumagawa ng masama ay hindi pa nakakita sa Diyos. Dito po sa ikatlong sulat ni Apostol Juan, merong maimpluwensyang tao sa loob ng simbahan. At itong maimpluwensyang taong ito sa loob ng simbahan ay sinisiraan si Apostol Juan. At ang mga sinasabi niya ay panay kasinungalingan, walang katotohanan. Sinisira niya ang reputasyon, integridad at kredibilidad ni Apostol Juan. At hindi lamang po yun, nagmamagaling din siya. Gusto niyang kontrolin ang mga taong pumupunta at naglilingkod sa loob ng kanilang simbahan. Kasi ang mga apostol po, meron po silang mga taong pinapadala para magturo ng katotohanan sa mga simbahan na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Eto pong taong ito, bukod sa sinisiraan niya, si Apostol Juan, gusto niya pang kontrolin ang simbahan sa pamamagitan ng ayaw niyang tanggapin yung mga tagapagturo na ipinapadala ng mga apostol. At hindi lang yun, hindi pa siya nakontento doon. Yung mga mananampalataya sa loob ng simbahan nila na tumatanggap, wini-welcome sa kanilang mga bahay, wini-welcome sa kanilang mga tahanan, ang mga ipinadala ng apostol para magturo at mangaral ng salita ng Diyos, pinagbabawalan pa niya at pinalalayas niya sa loob ng simbahan. Kapag nabalitaan ng taong ito na yung naglalakbay na nangangaral ng salita ng Diyos na ipinadala ng mga apostol ay tinanggap sa bahay ng mga mananampalataya na kabilang sa simbahang iyon, pinalalayas niya pati yung mga mananampalataya. Ang kanyang ginawa ay nakarating sa apostol dahil ang kanyang ginawa ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay maliwanag na paglabag sa utos ng Panginoon. Dito po sa 3 John, ang simbahan po ay walang problema pagdating sa mga maling turo at aral. Ang kanila pong problema ay pagdating sa kanilang pag-uugali. Wala silang problema sa maling aral at turo. Ang problema po nila ay pag-uugali. Ang problema nila ay attitude. Kung paanong ang maling aral at turo ay nakakaapekto sa simbahan at kung hindi po maitutuwid yung mga maling aral at turo na nakapasok sa loob ng simbahan, ito po ay magdadala ng kaguluhan, magdadala ng confusion, at kag hindi ito na ituwid, pwedeng mahati ang simbahan. Ganon din po ang mga maling ugali ng mga nangunguna sa loob ng simbahan. Leader siya, maimpluwensya siya sa loob ng simbahan, pero ang kanyang attitude ay unbecoming of a Christian leader. Kaya ang ginawa ni John, aayusin niya ang problemang ito. Kasi ang simbahang ito ay nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Kaya ang sabi niya, balak niya silang personal na bisitahin. Tingnan niyo po yung 3 John 9. Sumulat ako sa iglesia, subalit hindi kami kinikilala ni Diotrephes. Ang hangad niya ay siya ang kilalaning pinuno.
Kaya pagpunta ko dyan, nagbabalak siyang pumunta para harapin ang problema. Ang problema po ay hindi po natin tinatalikuran, tinatakasan, o dinidinay. Kundi kapag meron pong problema, ito po ay hinaharap natin. At alam naman natin ang pangako ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo bibigyan ng mga problema na hindi natin kayang lutasin. At kung ang problema ay sobra-sobra na, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, magbibigay siya ng daan para ang problemang ito ay mapagtagumpayan natin. Kaya't ang sabi ni Apostol John, nung nabalitaan niya na merong ganitong uri ng sitwasyon na nangyayari sa simbahang ito na hindi binanggit ang pangalan, sabi niya, gusto kong pumunta. At sabi niya sa verse 10, kaya't pagpunta ko dyan, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya at ang mga kasinungalingang sinabi niya laban sa amin. So, sinisira niya ang kredibilidad ni Apostol Juan. Ang nakakalungkot lang po sa mga nagsisinungaling, darating ang panahon na sila mismo naniniwala na sa kanilang sariling kasinungalingan. Kaya ang sabi niya, at hindi pa siya nasiyahan doon. Ayaw niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating at hinahadlangan pa niya at pinapalaya sa iglesia ang mga nais tumanggap sa mga iyon. Nakaugalian nung unang panahon na ang mga apostol ay magpapadala ng mga mangangaral. Magpapadala ng mangangaral. Mangangaral sila sa mga simbahan. Mangangaral sila sa mga simbahan ng ilang panahon para turuan at palakasin ang mga mananampalataya doon. At etong mga mangangaral na ito, yung mga traveling ministers, itinerant preachers, habang andun po sila sa simbahan, ang mga mananampalataya sa mga simbahan ang bahala sa kanilang mga pangangailangan. Kasi eto naman po yung sinasabi ng Bible. Kung sila ay pinagpapala sa espiritual na bagay, dapat suportahan nila ang manggagawa sa kanilang mga pangangailangang material at pisikal. Kaya eto po ang kanilang kaugalian. Pag nagpunta po dun yung mga itinerant preachers, yung mga nangangaral at nagpupunta sa iba't ibang lugar, sinusuportahan yan ng mga mananampalataya sa loob ng simbahan. At pag lilipat na sila sa ibang lugar, bibigyan sila ng pangangailangan nila hanggang sa makarating sila doon sa kanilang lugar. Ang nag-aasikaso ng pangangailangan ng mga naglilingkod sa Panginoon ay yung mga mananampalataya sa simbahan. Habang nagpupunta sa mga lugar-lugar ang mga mangangaral na ito, humihingi sila ng tulong sa mga simbahan na dinadaanan nila. Ito po ang ginawa ni Apostol Pablo. At meron po siyang halimbawa na ibinigay na makikita po natin sa Titus chapter 3, 12 hanggang 13. Halika, buksan niyo po ang inyong mga Bible sa aklat po ng Titus chapter 3, 12 hanggang 13. Ito po ang sabi, papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila dyan, pilitin mong makapunta sa Nicopolis. Doon ako magpapalipas ng taglamig. Sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni Apolos at ng abogadong si Zenas. Tiyakin mong hindi sila magkukulang sa anumang pangangailangan. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Ang mga tao sa simbahan na pinagpala dahil sa ministeryo at paglilingkod ng mga lingkod ng Panginoon ay dapat sumuporta sa gawain. Yun po talaga eh. Kaya pag pinagpapala kayo ng mga espiritual na bagay, hindi naman malaking bagay na pagpalain din ang nagtuturo ng salita ng Panginoon ng mga bagay na material. Ang mabuting pagtanggap
o pakikitungo o pagiging hospitable, hindi po ito bago. Kasi ang sinasabi dito ni Apostol Juan, maging hospitable kayo. I-practice nyo ang hospitality sa mga itinerant preachers, sa mga preachers na nagpupunta sa mga lugar-lugar. Ito po ay hindi na bago, sapagkat ito ay aral na ibinigay ng Panginoon sa mga Hudyo at paulit-ulit po natin itong makikita sa Lumang Tipan. Kasama po sa konsepto ng mabuting pagtanggap o pakikitungo, ang pagtanggap sa mga dayuhan. Naalala nyo ilang beses sa Old Testament, may mga dayuhan at pag meron silang mga nakitang dayuhan, pinapatuloy sa kanilang sariling bahay, binibigyan ng lugar na masisilungan, binibigyan din ng pagkain, at habang yung dayuhan ay nasa kanilang bahay, ang mga bisitang dayuhan ay ligtas sa anumang panganib. Ang mga Israelita sa Lumang Tipan ay inilarawan. Sila ay bansang banyaga. At dahil dito, sila ay umaasa lang sa kabutihan ng Panginoon. Dahil sila ay nagtiwala at umasa sa kabutihan ng Panginoon, ang Diyos ang nagligtas sa bayan ng Israel. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Iniligtas at pinalaya sila mula sa Ehipto. At habang sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako, ang Diyos ay mabuti ang pagtanggap sa kanila. Sila ay pinakain, dinamitan. Hindi nasira yung mga suot nilang sapatos at mga damit na kahit na napakatagal ng kanilang paglalakbay sa disyerto, hindi yun napudpod. Yung mga swelas ng kanilang mga sapatos ay hindi napudpod. Yung mga damit nila ay hindi napunit dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kaya, ang ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel ay dapat din nilang gawin sa kanilang mga kababayan. Yung kabutihang loob na ipinakita ng Panginoon sa bayan ng Israel, hindi lang dapat gawin sa kanilang mga kababayan. Dapat din itong gawin sa mga banyagang pumupunta sa kanilang bansa. Bilang pagsunod sa utos at halimbawa, nais ni Apostol Juan na ang mga naglalakbay na mga manggagawa at nangangaral ng mabuting balita at nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bigyan ng mainit at maayos na pagtanggap. Ang gusto ni Apostol Pablo, pag merong pumunta sa simbahan nyo na nangangaral ng salita ng Diyos, na sinugo ng mga apostol, dapat ang pagtanggap sa kanila ay warm, ang kanilang welcome, at maging maayos. Sabi po sa verse 6 ng 3 John, may mga nagbalita sa iglesia rito tungkol sa inyong pag-ibig. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat gawin sa mga lingkod ng Diyos. Titingnan po natin, sino ba ang sumulat ng 3 John? Para kanino ba sinulat ang 3 John? Bumalik po tayo sa 3 John 1. Ang 3 John ay sulat ng isang elder. Sino yung elder na ito? Siya ang huli sa mga apostoles ni Jesus. Siya ay nasa Epeso at tinitingnan niya ang gawain sa Asia Minor. From Ephesus, ino-oversee niya yung mga simbahan na na-establish doon sa Asia Minor. Sabi po sa verse 1, mula sa matandang pinuno ng iglesia, dito po sa 3 John at sa aklat po ng 2 John, ipinakilala ng sumulat ang kanyang sarili bilang elder. Nung sinulat niya ito, matanda na yung elder, kaya nga elder at malapit nang magtapos ang kanyang buhay. 6 na dekada ang nakalilipas, siya at ang kanyang kapatid na si Santiago ay tinawag ni Jesus mula sa pangingisda. Nung sila ay tinawag ni Jesus, habang sila ay nangingisda,
6 na dekada na ang nakakaraan. That was 60 years ago. Iniwan nila ang kanilang family business. Ano sila? Well-to-do eh. May sarili silang kumpanya. May fishing company sila. Iniwan nila yung kanilang family business. Iniwan nila pati yung kanilang tatay na si Zebedeo at sila ay sumunod kay Jesus. Sa 12 disipulo ni Jesus, si Juan ang pinakahuling namatay at kilala po siya bilang the disciple whom Jesus loved. Ganito po ang description niya. At yung salitang pag-ibig, ito po ang tema ng mga sulat. Sulat ni Juan. Ang tema ng kanyang mga sulat ay pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagbabago ang buhay ng tao. Dito po sa slide natin, makikita po natin ang ilang katangian patungkol kay John na sumulat ng 1st, 2nd, 3rd John at sumulat din ng The Gospel of John. Sabi dito, he was a prosperous fisherman. Maunlad ang kanilang pamumuhay. Nakaka-LL sila sa kanilang buhay. Siya ay anak ni Salome. Si Salome, isa po siya sa mga kababaihan. Marami pong tagasunod na kababaihan si Jesus. At ang marami sa mga sumusunod sa kanyang kababaihan, maaalwan ang buhay at sinusuportahan nila ang gawain ni Jesus sa pinansyal na bagay. Bago po si Juan naging tagasunod ni Jesus, si Juan po muna ay tagasunod ni John the Baptist. At si Juan, kasama po siya, di ba, 12? Sa 12, merong inner circle si Jesus, yung mga taong napakalapit sa kanya. Kasama po siya doon. Si John, yung kanyang kapatid na si Santiago, at si Peter. At si John ay isa po sa naging leaders ng early church sa Jerusalem. Ang nalalabing buhay niya ay ginugol niya sa Epheso habang ino-oversee niya yung mga simbahan sa Asia Minor. Nabuhay siya hanggang sa panahon ni Roman Emperor Trajan. At mula sa pagiging son of thunder, naging kilala siya sa apostle of love. Kaya nga ang tema ng kanyang pagsulat ay patungkol sa pag-ibig, sapagkat alam niya na tanging pag-ibig ng Diyos ang nakakapagpabago ng totoong pagbabago sa buhay ng tao. Dahil siya mainitin ang ulo, padalos-dalos sa pagsasalita at pagdedesisyon at sa pagkilos. Pero nung palagi niyang kasama ang Panginoon, binago ng Panginoon ang kanyang buhay. From son of thunder, he was called the apostle of love. Kanino sinulat ni Apostol John ang 3rd John? Isinulat niya po ito sa isang tao na ang pangalan ay Gaius. Sabi po, para kay Gayo na lubos kong minamahal. Pero sino ba yung Gayo na tinutukoy dito na Apostol John kung kanino niya ina-address o ipararating ang kanyang sulat? Kung titingnan po nating maigi ang New Testament, meron pong 3 kaibigan si Apostol Pablo na ang pangalan ay Gaius. Gaius, di ba? Yung Gaius of Corinth, Macedonia, and Derbe. At saka, etong Gaius na binabanggit ni Apostol John na kanyang kaibigan, isa-isahin po natin si Gaius of Corinth. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 14, salamat sa Diyos at wala akong binautismuhan sa inyo maliban kina Crispo at Gaius. So nangangahulugan po, si Gaius po ay isa sa mga taong binautismuhan ni Pablo sa Corinto. At nung sinulat niya ang Romans, si Apostol Pablo ay nasa 3rd missionary journey niya, siya ay nakatira sa bahay ni Gaius. Kaya ito po yung tinatawag na isa sa mga Gaius na makikita sa New Testament. Gaius na nagpatuloy kay Apostol Pablo sa kanyang 3rd missionary journey na taga Corinto.
Pangalawa po, Gaius of Macedonia. Sabi ng Acts 19 verse 29, kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Sama-sama silang sumugod sa tanghalan at kinaladkad nila roon sina Gaius at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo sa paglalakbay. Isa sa kasama ni Apostol Pablo sa third missionary journey niya ay si Gaius. Si Gaius pong ito ay hindi taga-Corinth. So, ibig sabihin, iba siyang Gaius. Siya ay taga-Macedonia. At ayon po sa Acts 19:29, ang Macedonia po, nung unang panahon, ang tawag po sa kanya ay modern-day Greece. Nung nagkakagulo sa Ephesus, isa si Gaius na hinuli ni Demetrius at ng iba pang mga silversmith sa kanilang bayan. Kinaladkad siya ng mga tao papunta doon sa theater ng Epheso. Buti na lang may isang pinuno ng Epheso na nakialam. May isang pinuno ng syudad na nakialam. Kaya hindi namatay si Gaius. Kaya una, si Gaius ng Corinth. Pangalawa, si Gaius ng Macedonia. Pangatlo, si Gaius na taga Derbe. Kasi madalas po kung mapapansin natin, parang wala naman silang second name. Ang ginagamit na second name nila, yung lugar na kanilang pinanggalingan o yung trabaho na ginagawa nila. So si Gaius ng Derbe na makikita sa account din ni Lucas sa Acts chapter 20 verse 4. Sumama sa kanya ang taga-Bereyang si Sopater na anak ni Piro. Gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica. Si Gaius na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Trofimo na taga-Asya. Isa pa sa kasama ni Paul sa kanyang third missionary journey ay isang taong may pangalan na Gaius. Ang tawag sa kanya ni Luke ay Gaius of Derbe. Ang Derbe po ay isang syudad sa Galatia na nasa Asia Minor. At yung pang-apat, yung Gaius na kaibigan ni Apostle John. Ito yung taong binabanggit dito na sinulatan ni Juan. Siya ay kabilang sa isang simbahan na hindi pinangalanan na nasa ilalim ng pangangalaga ni Juan. At sabi niya, siya ay malapit na kaibigan ni Juan. Ang tawag sa kanya ni John, dear friend. Natutuwa si Juan sa kanya. At ina-appreciate ni Juan ang kanyang ginagawa sa simbahan at sa mga manggagawa na naglalakbay. Dahil siya ay hospitable sa mga naglalakbay at nangangaral ng salita ng Panginoon. Ang description sa kanya ni Apostol Juan, hindi lamang siya hospitable, siya ay faithful. At siya po ay nagpapakita ng pag-ibig at naglalakad sa katotohanan. Sa buhay ni Gaius, makikita ang hospitality, makikita ang faithfulness, makikita ang love, at higit sa lahat, lumalakad siya sa katotohanan. Sabi po nila, according to tradition, this Gaius may be the one whom John appointed as bishop of Pergamum. Pero sabi lang po yun sa tradition. Gaius' name means happy or one who rejoices. And the men who bore that name in Scripture seem to have known the joy that comes from serving the Lord. Ang ibig sabihin ng pangalang Gaius ay happy o isang taong nagdiriwang. At ang mga tao sa Biblia na may ganitong uri ng pangalan ay nagpapakita na sila ay nagagalak sa paglilingkod sa Panginoon. Kung titingnan po natin, ang Gaius na kaibigan ni Juan na sinulatan niya ay nakakaluwag-luwag sa buhay. Kasi meron siya sigurong malaking bahay. Kaya niyang magpatuloy ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya niya silang suportahan. Kaya siya ay nakakaluwag-luwag. Pero siya rin ay kilala dahil siya ay mapapagkatiwalaan
Kasi siya ang pinagbilinan ni Juan tungkol sa problema sa isang tao sa simbahan habang wala pa o papunta pa lang si Apostol Juan sa lugar na iyon. Kaya ang ganda, sinulat ito kay Gaius. Si Gaius yung tao na masaya. Ang kanyang kasiyahan ay dulot ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang buhay po natin, hindi tayo makakaranas ng totoong happiness, ng totoong joy, ng totoong satisfaction unless we have Jesus in our hearts. And if we have accepted the Lord in our hearts, surrendered our sins and our everything to Him, He has saved us. Therefore, as servants of God, as children of God, we ought to serve Him. At sa paglilingkod sa Panginoon, palaging merong kagalakan.